Gusto ko lang naman sanang mag-cellphone lang at nakahiga lang buong araw ngayong day off ko mga inday. Kaso pagtingin ko sa Facebook ko, yung mga friends ko nag-post ng binignet o ginataang bilo-bilo sa social media. Bigla akong natakam, umandar yung pagkainggitera ko mga inday. Diyos ko Lord. I'm a Filipino, of course. Hindi ako magpapatalo sa mga nagluto ng binignet o ginataang bilo-bilo ngayong araw na to. Napasugod tuloy ako dito sa Dai Tokyo Line Wholesale Center. Ito yung kanji ng pangalan mga inday, kayo na mag-search sa Google Map. Parang Divisoria lang sila dito mga inday, kaya lang mas malinis na version. Char! Kung maka-Divisoria, akala mo nakapunta ako ng Manila. So pagpasok ko dito, nakala mo naman papasok ka sa malaking freezer, makikita mo kaagad ang iba't ibang klase ng mga paninda dito mga inday. Kumpleto sila dito mga inday, from groceries, mga damit, mga sapatos, mga karnehan, isdaan. Marami sila dito mga inday. Basta masipag ka lang maglibot-libot dahil medyo malaki yung lugar. So dumiretso na ako sa pakay ko dito. Syempre hindi mawawala sa binignit o ginataang bilo-bilo itong saging. 600 per kilo lang itong mga inday from Philippines. O diba sabi ko sa inyo meron dito eh. Hindi lang produkto ng Pinoy ang makikita nyo dito mga inday. Meron din silang from Vietnam, Thailand. Makakabili rin pala kayo dito ng bangus at tilapia. Ayan. Hindi nga lang siya fresh mga inday pero okay na yan kaysa sa wala. So ayan ang presyo ng tilapia at bangus nila. Ang isang piraso 411 pero pag tatlo ang binili mo 1,080 yen. Pero hindi yan ang pakay ko kaya hindi ako bumili. Meron din sila dito mga pansit canton mga inday. Hindi lang ako sigurado mga inday kung mas mura ba sila dito o mas mahal sa ibang mga Asian store kagaya ng Yaosho. Pero ito kasi yung pinakamalapit sa akin, nagbike lang kami papunta dito. Gusto ko nga sanang bumili ng bagoong dahil gusto kong mag Bicol Express pero ang cravings ko talaga today ay binignit. So kumuha ako netong hinog na langka. 411 yen mga inday, medyo namamahalan pa ako. At saka itong buko, ano ba to? Buko kinayod or yung buko strip mga inday. 411 yen din. Dumako naman tayo syempre sa linya ng mga gata. Medyo namamahalan ako sa produkto nila dito kaya naghanap ako sa iba. Habang nag-iikot-ikot kami, tinitingnan-tingnan ko na rin kung may mga kamote ba dito or ube. Mura nga palang mga gulay nila dito mga inday. Nahirapan akong maghanap ng magandang kamote or satsumay mo dito mga inday kaya hindi ako dito bumili. Ewan ko nga ba, hindi talaga maganda pag inggitera ka, no? Sumama pa itong isa kong amega na inggitera din. Naghanap-hanap din ako dito ng lalagyan dahil plano kong magdala sa bahay ng mga amegas ko. Dinaanan ko lang pala itong mga damitan dito mga inday dahil wala akong planong bumili. Hindi ko na tiningnan ang mga presyo niyan. Medyo naghihigpit ako sa budget ngayong buwan na to mga inday. Sumahod nga kami kahapon pero nagpadala naman ako ng 20 kalapad. Ang baba pa ng palitan. Nakakainis. Nung dumating ako dito sa Japan, nasa 4,500 ang isang lapad. Ngayon, nasa 3,700 or 3,600 na lang. Ang sakit-sakit sa loob magpadala. O, balik na tayo sa palengke. So, bumili itong Not So Beautiful Friendship ko ng karne. At heto na naman tayo sa sakit ninyong mga babae. Ewan ko ba, libot kayo ng libot kayo ng libot. Kaya ayan, nabubudol tuloy kayo. Bye now, regret later. Kumuha na din ako netong mas kubado na asukal mga inday dahil baka bigla akong mag-cravings ng biko. Syempre, hindi mawawala itong glutinous flour. Ito yung binibili namin para gumawa ng bilo-bilo. Isa ito sa mga importanteng ingredient. So dito ako nakahanap ng mas murang gata mga inday. Coconut cream ang binili ko, hindi coconut milk ha, magkaiba yun. Feeling ko mas mura sila dito kesa doon sa unang tindahan na pinuntahan namin. Ayan mga inday. Bumili din ako netong tuna, parang gusto kong magtuna pasta mga inday. At syempre, bumili na rin ako netong malagkit or glutinous rice. At mas masarap talaga ang binignit pag may sago mga inday. Pinili ko itong colorful na sago para naman makulay ang buhay. So pag uwi ka agad sa bahay, binalatan na kaagad nitong Not So Beautiful friend ko tong kamote. Habang pinapakuluan namin yung sago. Nagpresenta siyang tumulong if I know gusto niya lang nakawin yung recipe ko. Medyo nahirapan nga siyang magbalat mga inday. Wala naman kasi akong peeler. Pasensya na, purita galore pa ang lola nyo. Habang nagbabalat siya, hinahanda ko na itong bilo-bilo mga inday. Ito talaga ang nagpahirap sa akin dito sa Japan mga inday. Itong pag-prepare ng bilo-bilo sa totoo lang. Kailangan ko kasing tansya-tansyahin yung tubig. Hindi pwedeng isang buhusan dahil hindi naman pwedeng basang-basa ang bilo-bilo. Isa ito sa mahirap na preparation ng binignit para sa akin mga inday. Syempre, number 1 pa rin yung naglata ako ng sago. Hindi naman kasi ako nakahanap ng luto na sago dito mga inday. At gusto ko yung bilo-bilo ko kulay violet. Ay, purple pala mga inday kasi sabi nila yung violet daw ay pangalan ng bulaklak, kaartihan. So, gumamit na ako dyan ng food coloring mga inday, yung ubi flavor. So, lagay lang ng lagay ng food coloring mga inday hanggang sa ma-achieve nyo yung kulay na gustong-gusto ninyo. So, dapat ganyan ang maging resulta mga inday, o, diba?
Kung gusto nyong dagdagan pa ng food coloring, kayo nang bahala mga inday, kayo namang kakain. So itong kaibigan kong chismosa ang nagbilog-bilog mga inday. Magaling daw kasi siyang magfinger niyan. Akala niya siguro bibigyan ko siya, charot. Bibigyan ko na lang siya mga inday dahil kung ano-ano kasing sinasabi nito pag nakatalikod ako, di ba ang plastic? So nung naluto na yung sago mga inday, nilagay ko na rin dito itong coconut cream. Hindi ko binuhos lahat ha dahil mukhang marami. Pagkatapos, nilagay ko na itong langka. Gusto ko talaga may langka mga inday, mabango kasi yan. Para hindi na ako maglalagay ng vanilla. Pagkatapos ng langka, itong binabad ko na glutinous rice. Ibabad nyo mga inday ha. Pwede nyo na rin sanang ihalo yung bilo-bilo, kaya lang kasi iba dyan, ang tagal magbilog-bilo. Kaya inuna ko na muna ito mga inday. Halu-haluin nyo lang occasionally para hindi dumikit sa ilalim at hanggang sa maluto yung malagkit. Binalikan ko na nga itong bilo-bilo mga inday, ang bagal talaga. Ang sama-sama pa ng tingin sa akin nung pinagalitan ko. So pagkatapos niyang bilog-bilogin ang mga ulo ko, nilagay ko na nga itong glutinous, ano nga ba yun? Bilo-bilo? Dahan-dahan lang ang paglalagay mga inday para hindi siya magdikit-dikit. Pinatay ko nga muna yung apoy. Pagkatapos sinalo-halo ko na mga inday sa puntong itong mga inday. Sobrang bango na niya, promise. Sobrang sarap talaga nito mga inday, I swear to Buddha. Pag pinakain mo ito sa asawa mo, I'm sure kinabukasan buntis ka, charot. Naglagay na rin ako netong asukal mga inday. Kayo na ang bahala kung gaano katamis ang gusto ninyo. Pagkatapos continuous lang ang halo-halo mga inday, nilagay ko na rin itong kamote. May galit yata tong amega ko sa kamote, ang laki ng pagkakahiwa, parang syunga lang. Pwede nga pala kayong magdagdag ng tubig mga inday kung sa tingin nyo masyado siyang malapot. At pagkatapos, nilagay ko na rin itong saging. Requested ito ng kaibigan ko. Damihan ko daw, mga demanding, mga kababaeng tao, hindi marunong magluto. Wag na wag nyo talaga ipapakilala yung mga jowa nyo sa akin o asawa nyo mga inday dahil panigurado, hihiwalayan kayo. At sa puntong ito talaga mga inday, talagang takam na ako, I promise. Habang nagluluto na nga ako dito, kain na ako ng kain, promise. So hinihintay ko na ngang maluto itong saging at kamote bago iserve. At nung naluto na mga inday, ayan, kakain na ako, promise. Dahil talagang umaga pa lang, takam na ako. O diba, tamang lapot lang mga inday. Ayoko yung sobrang masabaw. Kaya coconut cream ang ginamit ko mga inday dahil ayoko yung parang malabnaw yung sabaw niya. At medyo napasok pa nga ako mga inday. Ang sarap. Pag pinakain nyo to sa asawa nyo, tanongin nyo na rin, binignit or me? Syempre, yung binignit, mas masarap sa'yo. So kung umabot ka sa dulo ng video ko mga inday, pa-follow na lang, Unigay Shimas. Thanks, bye-bye!